Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 29, 2025, Martes, at ating pong ginugunita ang kapistahan ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Chapter 4, verses 7 to 16. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo niya ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos at ang Diyos naman nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay kapistahan ng magkakapatid na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, at sila po ay naninirahan sa isang bayan na tinatawag na Betania. So sa mga kwento natin sa Biblia, ito ay madalas na daanan ni Jesus bago siya pumunta ng Jerusalem o sa tuwing siya ay pupunta ng templo. At sinasabing itong tatlong ito ay malalapit sa puso ni Jesus. At sila ay iniibig niya at tinuturing na mga kaibigan. Kung kaya't gayon na lang, no, yung mga pagdadalamhati din ni Jesus nang malaman niyang namatay na si Lazaro, nang puntahan siya ni Marta, at ganoon din, no, ng pananatili at palaging nakikinig na si Santa Maria. Itong tatlong ito ay nagpapaalala sa atin kung paanong iniibig ni Kristo ang lahat, lalo-lalo na itong magkakapatid na ito. At sinasabi din sa atin na mahal din tayo ng ating Panginoon. Pero maganda po na matutunan natin mula sa tatlong ito na ang nagpapatibay sa kanilang relasyon bilang magkakapatid ay ang kanilang pag-ibig sa Diyos. Sa ngayon, no, pwede nating makamusta yung mga magkakapatid, no, na hindi napapansinan, hindi nagbabatian, o magkakapatid na magkakalayo ang kanilang kalooban. Na kamusta ba? Sabi nga, no, ang nagpapatibay at ang nagdidikit o naglalapit sa isa't isa ay kung paano natin iniibig ang Diyos. So, marahil sa mahabang panahon na tayo po ay lumayo sa Diyos, unti-unti din na lumalayo ang ating kalooban sa isa't isa. At ang mas pinamamayani natin ay yung mga tampuhan, yung mga inggitan na kopong-kopong pa. No? Pero ito nga po, no, sa pagdiriwang natin ito, na paalala sa atin na pagtibayin natin ang ating ugnayan, hindi dahil sa tayo ay magkakadugo, kaya tayo tinawag na magkakapatid, kundi patibayin natin ang ating ugnayan sa pamagitan ng
pananatili sa pag-ibig ng Diyos sa atin, yung ating pong pananampalataya kay Kristo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.